Hello mga bro, Master Lee is here. Nandito ulit ako para magbigay sa inyo ng konting idea or knowledge tungkol naman sa default. Meron din ganitong strategy sa iba't ibang FPS game like CS2, Valorant, or kahit na ano pa man yan. Pero dito sa SO2, siguro ako lang yung makakapagbigay sa inyo ng knowledge tungkol sa default. Meron tayong 3 types of default. First, ang classic default. Second, fake default. And ang third, extremities default. Yung pangula hindi ko muna itatopic. Doon muna tayo sa basic. Yung first at yung second type of default. Yun ang classic at ang fake default. Pero bago magsimula, baka may magtanong sa akin kung bakit nga ba kailangan ng default. Pwede naman silang sumugod kung saan saan at pumatay. At doon sila kumuha ng tempo ng laro. Bali dito sa video na to, sasabihin ko kung bakit nga ba kailangan natin mag-default. Minsan kailangan natin mag-default, minsan kailangan natin mag-rush. Pero nandito sa topic na to, kung bakit nga ba kailangan natin mag-default. Una sa lahat, para makakuha tayo ng info kung nasan nga ba yung kalaban, kung ano nga ba yung kaya nilang gawin. Pangalawa, para makapag-desisyon yung IGL nyo kung saan nga ba kayo magpupush, kung sa A site or sa B site. Ang pangatlo naman, para kayo makapag-control ng map. Pangapat, para makapagbigay pressure kayo sa kalaban at makapag-bait kayo ng iba't ibang utilities nila. At ang panguli, para ma-execute nyo yung plan nyo, kung sa A site or sa B site, makapagbato kayo ng tamang lineups at ma-execute ng tama yun yung plano. Para mas maintindihan nyo kung ano nga ba yung default, dito gagawa ako ng plan sa province map. Bali ang plano ko ay makakuha ng plan dito sa kalaban ng A site. Ang first plan ko dito mga bro is to bid control. Bali ang plan ko ay makapag-plan tayo sa A site ng kalaban. Bali ito. Dito sa site na to. Bali pagka-start ng round mga bro, kailangan makapunta ang ating iba't ibang players dito sa position na to. Yung isa, makatakbo dito sa stairs, change color. Yung pangalawa, dito muna siya mag-hold. Yung pangatlo, sa mid. Pang-apat, sa house. At yung pang-lima, dito sa long pick. Bali dito, ang lurker natin ay si color yellow. Pwede siya magbigay ng pressure agad dito sa spot na to. Pupunta agad siya dito, pwede siyang mag-prepare para maalam yung kalaban na nasa B side at ma-pressure kung nasan nga ba ang ating lurker at mag-akala ang kalaban na nandito tayo magpupush sa B side. Ang gagawin naman ni color red dito ay pupunta siya dito sa pwesto na to para makakita siya ng possible position ng kalaban dito sa site na to. So bali hindi muna siya mag-a-assemble, bali magpi-prepare lang siya diyan mga bro, para magkaroon ng pressure yung B side at yung mid ng kalaban. Bali ito naman si blue, bali pipik-pik lang siya dito para makita niya kung meron bang kalaban sa stairs, para makalakad ng maayos si color green dito papunta rin kay red. Dito bali siya pepesto. Pagkatapos nito, pupunta naman si color blue dito kasama ng isa pang player na si color pink. Bali pupunta sila dito para makapag-push na. Pag nandito na sila sa position na to, pwede na magsabay si color red at si color green dito sa A side. Bali ang gagawin nila, magi-smoke sila dito sa mid doors
para walang access yung kalaban sa mid. Then, magla-line up si color pink or si color blue dito sa pwesto na to para makapasok na maayos din si color red at si color green. Pwede magbato ng smoke dito sa A side or flash. After nun, si yellow naman, pwede na mag-back. Pwede na siya magpunta dito sa stairs para makakuha ng possible pick-up sa kalaban. Yung mga ma-out of position, siya yung magbibigay na pressure para hindi makarotate yung kalaban papuntang A side. Pwede siya dito, or pwede rin siya mag-hold dito. So, ito nga pala yung classic default natin. Dito naman tayo sa pangalawang default natin. Ito yung fake default. Bali halos same strategy lang sila na classic default. Ang pagkakaiba lang nila, magsasama muna si lurker at si support. Bali, ang execution natin is A side again para hindi tayo mahirapan. Sa A side ulit tayo pupunta. Pero ang gagawin natin, si support at si lurker pupunta agad dito para magbigay pressure sa kalaban. Takbo agad sila. Tapos magbi-prepare silang dalawa dito para ma-alarm yung kalaban na meron dalawang terrorist na papuntang B side. Tapos yung isa naman change color. Isa naman pupunta naman agad sa stairs. Magpaparinig lang siya ng footstep. Mag-prepare lang din siya dyan. Tapos yung dalawa natin is same position naman. Dito ulit siya at dito ulit yung isa sa long 2. Bali wala tayong position dito sa house. Pag nakapagbigay pressure na sila sa B side, bali ma-alarm na yung kalaban. Ang magiging comes ng kalaban ay nasa B side, bali 3. Yung dalawa nasa tunnel, isa yung nasa stairs. Bali ang gagawin natin mga bro, yung isang nasa tunnel, babalik siya papuntang stairs. Bali magsasabay si yellow tsaka si pink dito sa position na to mga bro. Tapos si green naman papunta kay color blue. Bali halos same strategy lang. Bali pupunta ulit sila dito sa A side, magpupush sila. Dito si color green at si color blue at si yellow and pink naman dito sa part na to. Then magbabato ulit sila ng smoke dito. Same strategy, line up, bato ng smoke, flash, molly, and then boom. Same strategy, and the lurker, pwede ulit siya magpunta ulit sa pwesto na to. Mga bro, sana may natutunan kayo sa short video ko na to about sa default. Laging tatandaan, enjoy game lang mga bro. Lahat tayo nagsimula sa mahina. This is Master D again. Thank you sa panonood and goodbye.